So mo ni ang kabulahanan maigsoon kung magapabilin ta diha sa pagpamuhat diha sa bulaton sa Ginoo. Pero ni ay mga tulok ka mga butang ang natong hinumduman samtang kita nagpadayon sa paghimo nini. Usahay na ba sa mga Kristiyano magkadugay, usahay magkalaay. No, malibantayan na nato ha. Damor unta nga magkadugay, dapat magka-mature ta. Dili ko magkapalayo hinungta sa Ginoo. Damor nga nagpadayon ta, damor unta nga daghan kay makatunan sa kabubuton sa Dios. O damor nga magkadugay ta sa pagpangalagad, damor unta nga makalingkod ta. No, kana bang gitawag nato nga mo-mature. Daghan kay nakatunan, damor nga maliko kang malikod, damor nga mahimong muhingkod ka. Anong gitawag na ito? Muidaran ka, kanang mulikod ka, kitigulang na ka, idara na ka. Dili kung magpabilin ka bata. Ang kuya diha kay nagkadugay, nagkabata nung ka. Ang normal man na. Dapat nagkadugay ta, dapat ta nga masaligan. No? Sa bulakon sa Ginoo maigsoon, daghan kayo ang mga ligla. Una, ang ligla na ito atong unod. Ang atong mga mata, mutanaw sa mga butang, kalibutanon. Nya, sa diha makita na niyo ng mga butang, nya, wala sa imo, ang may tamo sa imo, ma-discourage na rin ka. Ayaw kalimot, anak, maigsoon, nagiluwas ta. Ang atong puhunan maigsoon sa diha, naminor kita sa pulong sa Ginoo. O sa diha nakakapunta sa pulong sa Ginoo, yatagan tas magtuo, o tungod ni anak, nakaangkong tag kasiguruhan. Ang kasiguruhan na igsoon diyan sa Dios, atong nangkunan tungod kay ning tuo ta. Manan kung atong sabton na igsoon, wala gi ato. Yan ginas Ginoo tanan, salamat kay gihatagan ta sa maong gasa. Ang gasa nga mao kinabuhi dayon. Ang kinabuhi dayon atong kita sa Bible nga naa kay Jesus Christ. Kung ako ang tao makamudangot pa Jesus Christ, makaangkon siya kaluwasan sa iyang kalang. Ang pulong kaluwasan maigsoon, no? Dili na siya mawala. Tungod kay adunay daghan nga gitawag seguridad. Iyon ang Bible, patikan ka sa Espiritu Santo sa saan. Unya, gihatagan pa kay katungod imong anak sa diha nga mudawat ka kang Kristo ning personal luwas, imong sabton nga walay lain ang imong saligan sa imong kaluwasan si Jesus Christ ra gyud. Pinaagi ana ing napulo sa Ginoo tagaan ka katungod nga mahimong anak sa Dios. O ang iyong pagkaanak sama sa ato panahon diri sa kalibutan, bisan pagdungon ka nga anak, bisan pagbuluyagon ka nga anak, ang kamatuoran magsulti magpabilin gyud kang anak. Baliktaron man nato ang kahimtang, bisan pang atong ginikanan nagpabuyag sa sosyedad, kita nagtarong nga mga anak, unya naulaw na ta sa sosyedad. Bisan pag dili na nimo ang kuno nimo ginikanan kay naulaw na kas kahimtang, ang kamatuoran mo balik ta sa kamatuoran. Musultingin siya nga, imo gihapon na siyang ginikanan. Ingina na kalimon ang gihatag sa Ginoo nga seguridad. Kung tinuod ka nga nito, midawat ng Kristo, perting dako alagad ang atong kanang gitawag lamang ba sa kalibutan. Muna kung atong sabton maigsoon, ang pag-alagad nato sa Dios, dili aron ta mga luwas. Giluwas ta aron mangalagad ta. Ang atong pag-alagad maigsoon para na sa atong ganti, dili na sa kaluwasan, para sa atong ganti. Ang pagtarong nato sa pag-alagad nato sa Ginoo para na sa ganti ng Bible. Daw sa ni siya lumba. No? Ang lumba, ang tanan nga participate sa lumba, pag-abot sa finishing line, purot mo daw na. Dili pares kalibutan, ang kinsa nakauna, purot ay first. Niya nakasunod, may second niya, third. The rest wala na. Sa Bible lahi, maulahi man kang abot. Basta mo abot, sure yun ang ganti. Muna na kanindot kung ano nga muna nga pan, kini nga contest ba, kini nga larangan. Kaya walay na piwipil diyan eh. Katong naguna, nangalagad sa Ginoo, ang abot siya sa finishing line, naagit si crown. Katong nangalagad sa Ginoo, bago pa siya naluwas, niya, pinaka mga katuigan lang na himbalik na ang Ginoo, pag-abot siya finishing line, naagit siya reward. Muna na kanindot may isong huwag gansig. Kaso lang, natay bantayanan. No? Para nang mahatag ta, kinahanglan imong kasing-kasing, malipayon, atubangan sa Diyos.
So ang atong pagpumuhat maigsoon kay ingon po sa bulahan man kung makaplagantang nagahimo pagbalik niya makaplagantang nagahimo gyapon to sa iyang kabubuton. Siguro hala nga kining una, no? Sa atong pagkinabuhi para sa blessedness na to aron may mo mabulahan ka nga hangtod pagbalik sa Ginoo makaplagan ka nagabuhat. Dapat buhaton nimo una. We need to do it not because for eye service. Atong buhaton dili aron nga makit-an ta sa bisang nga tawo ning kalibutan aron daygon ta. Ana gid nga babae, grabe kabuutan kani siya bakay simba justo din kayo kini nga lalaki, grabe no. Bisan pa dili ta manaw ning kalibutan pero nagkinabuhi ta sa kabubuton sa Dios. Bahala kang Ginoo ray na ibalutanan. Basta kay ang atong gihimo nakapahimuot niya. Sa atong pagpamuhat maigsoon ingon ang pulong sa Ginoo. Ephesians chapter 6 verse 7. With good will doing service. Magahimo ta sa tinarong no nga pagpangalagad as to the Lord and not to men. Kana pangalagad na to nga dili kong para sa tao, kundi para sa Dios. So do it not because for eye service. Dili ta mamuhat kaya aron daygon ta sa silingan, daygon ta sa bisan sa dili. Kay nay mga instances nga nagbuhat ta sa trabaho nga kita ra isa. Dili ka makapuol, dili ka dapat mapuol bisan ikaw ra naghimo. As long nga imong gihimo ni para sa Ginoo, recorded na. Bisa pag wala mga kaubanan mga kaubanan sa mga kaigsuonan nga participate pero naghimo ka para sa himaya sa Dios. Mga igsoon, rewardable na. Siguro alam, yung kasing-kasing, ningkoyo ka na. Ningkoyo ka na. Working consistently. Or nades, kana naghimo ta nga kanunay, no? Working continuously. That's another word sa word consistently. Nagapangamuhat nga kanunayon. Then, letter B, is working effectively. Kana nagahimo ta nga kanang tinud-anay gyud. Kaya kung dili tinud-anay, wala epekto. Wala polos gihapon ang tanan. Letter C, do it not because for eye service, because it is working endurably. May endurably that is hard but never stop. Bisag na kalisdanan na mga kabukaton pero nagapadayon gihapon siya. Usahay natin kapobrehon. Usahay na yung mga problema sa kinabuhi. Usahay na yung mga balatingan. Usahay na yung mga kawalan. Pero dili mo hunong. Nagpadayon siya in spite sa hardships. Nga naman, nagahimo ta para sa Diyos. Dili ta nagahimo aron daygon ta sa mga tao. Number 2, the blessedness of doing the will of God. Number 2, manibantayan na to, no? Sa pagpadayon na to, in order for us to be blessed, let us do it not because for the applause of men. Dili aron nga pasidunggan ta sa mga tao. Dili kong palakpakan ta sa mga tao. Karon no, si Bobet nagkinang sa decision making. Nganong gikinang decision making tungod kay ang kinabuhi dayon gihatag lang regalo. Ang regalo desisyon na nimo na dawaton ba nimo o dili. Ingon na ka-simple unta ang kaluwasan. Pero ang mga tao sa pagkakaroon kahi gyud kayo kalabira. So tihan mo sa silang yamiran pa ka. No? Pero pag mamatay sila maigsoon, ilang masabtan ang atong isulti sa ilaha. Nga ang kaluwasan samtang buhi pa siya. Naghanap ng ipang sultihan, mga professional o dili professional. Ako silang isultihan, pero magyang-uyang mo lang sila. Orat, nakatamay sa mo ba? Pero pagkamatay ni mo, pagkamatayan nila, makasabot na sila, hala, namunig ingon ni kwantong muna, pero wala lagi ko magtagad. Ulahin na. Ulahin na. Pero atong trabaho maigsoon, pagsuginon naman sa ilaha. Wala yung pagpamugos. Isulti lang. Ya ang kinabuhi maigsoon, mas maitong nagsulti ta nga nagkinabuhi sa atong gisulti. Dapat imunaan ta, no? Kaya wala ta namuhat
para sa tao. Wala tanong aron nga pasidunggan ta ni kalimutan. Wala. We need to do it not because for the applause of men. Ingon sa Luke chapter 6 verse 26, ingon ang pulong sa Ginoo, woe unto you when all men shall speak well of you, for so did their fathers the false prophets. Na kung atong pamalandungon maigsoon, ang usahay na mga tao palakpakan ka na, pero maigsoon ayaw magmatter diha. Ang nindot kayo nga ang Dios mo palakpak sa imo, kaya nagtarong ka. Sa atong pagbuhat maigsoon, doing because God is commanding us or commanded us. Letter B, nagahimo ta di laro palakpakan sa mga tao, magahimo ta doing because we love God. Mo gani atong reason nganong namuha ta kay nahigugma ta sa Dios. Ay mo kalimot maigsoon nga gugma na sa Dios nganong naangkonan natong kaluwasan, nganong hatag lang ang kaluwasan kay nahigugma siya sa tuwa. Gugmag kaluoy mo na nagkauban, mo nang grasya. Tungod sa gugmag kaluoy sa Dios, naghimo na siya pamagi aron makaangkon ta kung mutuo ka. Salamat kay nakaangkon kang pagtuo ingon ang Bible gikan sa pagtalingog siyang pulong o karon nakadawat ta. Maigsoon i-maintain na to ni. I-maintain na to ni. Di ano ta nga trabaho. Maigsoon ang uban mga tao nikamot sila kay basin ra luwas sila. Kita wala ta pinagluwas kay giluwas na ta sa Ginoo. Nakaangkon ta sa grasya sa Dios, gipasulti ta pero magkinabuhi ta. Walay doing, no? So doing. Nagkinabuhi ta, nagsugilon ta nila nga nagkinabuhi isab ta. Now, kung atong pamalandungon maigsoon, dili ta nagmot aron nagahimo ta because God is commanding us, then doing because we love God, then letter C, doing because we are the servants of God. Mga mag-aalagad mga ta, narugo na itong pag-alagad na sa Diyos. Wala ta nangalagad kay basin na mga luwas, nangalagad ta kay giluwas ta. Diferensya gina kayo maigsoon, ang nakasiguro o walay siguro. Naghan kayo, gasimba sila sa iyo pas buntag, no? Nya pamutaron nimo pananglitan o mamatay ka. Karong taod-taod, kasiguro ba ka mawato kag langit na ang tuwag Hesus, Maria Josep. Pero si Hesus o si Maria o si Josep, nakasiguro ba yan na sila? Kasagaran sa nagamit sa ngalan na, wala makasiguro. Ang Bible nagsulti maigsoon nga ang kaluwasan sa atong hatag lang. Muna na kinang decision making. Pero sa mahita po ang decision making, santang buhi pata. Wala mga tao isa, sutihan niyo mo karon ang kaluwasan. Kasi kahambugiro ninyo. Ay, hambugan na nga, nag-ingon man ang Bible. Hambugiro nila ko, nabusog na ko. Pagtanong ko rin mo sa gikaon ako, makain ko mo, grabe kaon ang maglitsong manok dito. Pagkatapos, naghalo-halo pag yun, pagkatapos, only rice pag yun. Siya rin kakasabot ko nung nabusog ko. Diba? Niya pumagi sa kaluwasan, hatag rin mo na. Gitanyag si Jesus Christ, kaya nagdala sa kinabuhi dayon. Niya kumutuho ka, niya mudawat ka niya, ingo sa tagaan kag kaluwasan sa imong kalag sa 1 Peter 1:9. Karong kinakaangkon man ko, tabla na sa nagkaon ko, grabing kaon ako. Nya, masukot kag moingon ko busog na to. Unsa nabus ka nimo? Naglitsong manok, no? Naapay unli rice. Nya pagkahuman nanginom pagibig merienda kining Mountain Dew, nangaon pagibig halo-halo. Siya di ka mabusog. Nakasabot ako ngano nabusog ko. Mao po na ngano naluwas ko. Kay nakaangkon ko sa kaluwasan nga naghatag sa ako ang kaluwasan. Unsa man resulta sa taong luwasonon nga nakadawat og kaluwasan? May siyang luwasonon, dili oy. Kabulok na ba nimo? Nga ang tao nga makaangkon og kaluwasan, dili na siya tawag luwasonon. Ang tao niya luwas na. Yakin sa man ang manluluwas si Jesus Christ. Si Jesus Christ manluluwas, itawag siya manluluwas kay nagdala siya kaluwasan. Muna kung maangkonan mo si Jesus Christ, tagaan kag kaluwasan. Nya karon kung nakaangkon ko kaluwasan, saka masuko na may ko nakaangkon ko kaluwasan. Ngamo na sa Bible. Nya nakaangkon ko kaluwasan, sa ko manila ko na.
Mo epekto gyud ang kaluwasan, iluwas ang tawag anak. Kay giluwas ta maigsoon, mamuhat ta nagtarong. Muna atong ipadayon pagpamuhat tungod kay mga magbubuhat na mag-aalagad ta sa Dios. Dili tungod kay aron maluwas ta, giluwas ta aron mag-alagad sa Dios. Amen. Sa Philippine RP maigsoon, dili ka pwede musulod sa training kung dili ka mo qualified. Lagi kay fill upan, no? Kinahanglan naka-filled up ka ani nga form, pagkatapos susihon ka, alisir ka isalang sa training. Kaya nga naman, padulong na siya sa imong pagka real na sundalo. Nya karon kaya dirigo ko training, na kompleto na ko ang training. Unsa may tawag na nako? Graduate yun ang tawag nako. Kanakahuman man ko. Pareha nas kaluwasan. Ikaw luwason ka, impinuhon ka kay magkasasala ka, gihatagan kag manluluwas. Kung mudawat ka sa manluluwas, tagaan kag kaluwasan. Unsa may tawag atong nakadawat og kaluwasan? Luwason gihapon di ay. Graduate na ka sa PME. Unsa may tawag nimo? Gitawag kag PME year. Kay graduate man ka. Ikaw kay nakadawat mo kas manluluwas, unya nagsaad ang manluluwas sa kaluwasan. Unsa ni tawag sa imuha? Di luwas ang tawag sa imuha ino sa Bible. Nya makiglanis mo ni mga tao. Ano yung tawag kigibati? Hindi mo man sa Bible. At least gisultihan nato sila. Apil na sa atong serbisyo diha sa Ginoo. Gihatagan ta Great Commission, ang atong commission pagsangyaw sa maayong balita. Sultihan nato sila sa maayong balita na si Kristo namatay, gilubong, gibanha na banaw para sa kabayran o kapasayloan sa atong sala. Kung mutuo sila, gihatag si Jesus Christ. Kung mudawat siya, makaagod siya kaluwasan. Parehara ko na sa asil ko. Unsa man di ay ka nang magpakunik kag kurente. Dili pwede nga i-connect sa imuha ang kurente, ang kining linya sa kurente sa asil ko, kung dili ka makakomply sa requirements. Pag nakakomply sa requirements, pagpasa nito, comply na tanan, sila'y mo survey sa imong balay. Kung ang imong balay, insakto ba ang installation? Hindi man pwede butang ang kurente, o daot ang installation, masunog pa ng balay noon. Pag-check ang nakalan nga naa, insakto tanan, ila din ang i-connect ang linya gikan sa iyang main line padulong sa imong balay. Sa diha nga makakumpleto na, malinya na ang kurente gikan sa main line padulong sa imong balay, ang tawag ana maigsoon, ang term is energized. Energized. Na naman, nagtuloy-tuloy na ang kurente diha sa imong balay, murang na-energize ang tawag ana nila. Pareha na sa tao. Si Kristo mura sa asil ko, main line. Ikaw magpakunik ka, no? Balay. Kung mutuo daw ka, yung mudawat ng Jesus Christ, makakunik ang imuhang alag dito sa manluluwas. Tungod kay ang manluluwas nagdalag kaluwasan, musulod ang kaluwasan sa imuha, mura asil ko, ma-energized ang balay. Na ang tao kay nakaangkon magmanluluwas, mura balay na na-energized, ang tawag sa siya, luwas. Humanta na luwas, nangalagad ka. Balik naman, dahil mga tao karon sa kalibutan, nga nangalagad siya kay basin rag maluwas. Pertinggan siya, anak. Nagpakunita ka, nagpabutang ka kurente kay basin ra. No? May son, once na makakunik ka sa asil ko, ang tawag ni mong member na ka sa kooperatiba. More na yung member sa cooperative nga, ang imuha wala kay, ano na? Dividends. Ikaw may musigbayad. Amot ka na membro mataan ng kooperatiba to, no? Ang member sa cooperative ay share. Lagi siya gain. Morning kooperatiba nga huwag ito ginansya na ba? May sige matagbayan. Unya, ang mga laws pa kita pa yung bayan. Ingon pa sa uban, nagtrabaho ta daw ng dagkong mga ranggo sa asil ko, wala na bayad na. Ambot, ang sa katinood. Ilahang ko ng istorya.
Pero sige na lang. Sige na lang. Ang piniputan ng alagad ta, nakasiguro ta. Bahala mo bayan patag sa sale ko. Mutaas ang maubos mo ng bayro nun. Saya bayan na ta. Ang importante, nangalagad at tarong sa Ginoo. Sa bagay, Ginoo yung provide sa to. Ayaw ko sige ang iyong kaluwasan. Naluwas na ta, atong tinatarungon. Doing because we are the servant of God. The blessedness, my son. Nahantod mo tapos ta diri sa kalibutan, nakitaan ta sa Dios na nagpabilin ta sa buluhaton. Amen? Nice kayo na, my son. Kalibutan, grabe ang convince sa tuwang aron di ta maka palay sa pagpangalagad sa Ginoo. Say, nanahantagi sila, naghayon lang, pagkatapos nindot kayo, tanawon nimo sila, naglako-lakos kalibutan, nasadya sila, nangahubog sila, pero wapoy kaluwasan, wapoy maluwas. Nalakaw-lakaw sila, ababan, nangunimba, ababan, patrabaho pag Domingo. Asa ka, kung sa public, wala maging sa barang Domingo, kini pong dipit, maglibog po ko ng taga-dipit. Patrabaho ko sa barang Domingo, walay sweldo na. Walay sweldo. Ang palakpakan ta sa mga tao. Then siguruhan na nga tungod na sa sugo sa Dios, tungod kay nahigugmat sa Dios, o letter C, tungod kay kita mga servants of God. Then katapusan, number 3, the blessedness, no? Sa pagbuhat nato nga hantod mo balik ang Ginoo makit-an ta nga nagkapamuhat, do it not because for your own. Ayaw pagbuhat para sa imong kaugalingon. Ayaw. Namuhat ta kay order man ni sa Ginoo, dili para sa imo, para sa Ginoo. Sa pagkinabuhi nato maigsoon nga napulong sa Ginoo, Revelation chapter 16 verse 15. So behold, I come as a thief. Blessed is he that watcheth. Ulahan tong nagabantay daw, no? Nagabantay and keepeth his garments. Testimony mo ni. Pagkinabuhi mo, dapat tarong, dili sa lawayon, ano? And keepeth his garments, lest he walk naked and they see his shame. Maigsoon ang atong pagka-Kristohano, maigsoon ng uniform. Dapat dili ng hugaw-hugawan. Amen? Nga naman, mutawag kang Christian, tungkol kang Christ ka. Dili tungkol kay, dili ta Muslim. Kaya mga Muslim, pwede mo mahimong Christian. Sa diha mo dawat sa Christian version, wala mahimong siyang Christian. Dili, mawala yung sa tribal nila ng Muslim siya. Tribe mo na. So kung atong sabton maigsoon, pero sa ito mga manubo ko, manubo ko, pwede ko ba Christian? Sa diha mo dawat ko Christian manluwas. Ako Chinese ko, yung dawat ko Kristo, pwede ko ma-Christian tungkol kang Christ. So kung atong sabton maigsoon, yung napulong sa Ginoo, magahimo ta, dili para sa kagulingan, mahimo ta para sa kahimayan sa Diyos. Do it because it's for the Lord. Dili ko maghimo-himo ka para sa kagulingan, kundi para sa himayan sa Diyos. Letter B, do it because it's for the reward. Nag-apas ko ta nga, gantihan ta. Inaan manasahan sa Ginoo. Ako mamuhat ta, natay ganti. So buhat ko na to. Siguro na to, maka na makaganti kita. Dili ko aron ning ta. Kaya recording na ni Wilson, wala mo din sa iyo ta, wala. Dili na kung during ang recording na, kaya kala na mag-commitment sa to, na recording na diri. Pero kala itong para sa reward, wala na. Diri, tuwa na dito sa totoo. So siguro ang Wilson na nagahimo ta, because it's for the reward. Then letter C, do it because it's for your own good. Anong gisulti sa Ginoo sa to, buhato na to siya, kaayuhan na to na. Dili na para sa kaayuhan sa Diyos, ay, para na sa kaayuhan na to. Kanang tudluan ta nga, mubiya na ng mga bisyon, kinabuhi tagtarong, di mo na para sa kaayuhan sa Diyos. Kalipay na sa Diyos, kaya naman, ikaw nagtarong man ka, iyo mo ng kaayuhan. Pero kung nalulong ka sa bisyo, kauwawan gina sa Diyos, ay, angkon kang anak ka sa Diyos, angkon kang luwas ka, niya kinabuhi ng iyawan nun, asa man ang
Pruiba man na sa kinabuhi naton ato kinabuhi. Ang ato pag kinabuhi, pruiba na sa imong gisulti. Matinuod kang luwas, anak ka sa Dios, Kristohanon ka. Anang ato pag kinabuhi, mo na siya ang pruiba. Manang, kung wala na ka sa mga bisyo, manindot ang dagan sa imong kinabuhi. Kunya, maayo kang sulundon. Angay ka sundugon ba? Ang tuyo na Kristohanon ka, imong kinabuhi, kalibutan ng gyapon, wala. Kaya ang tinuod na luwas, ingon ang Bible, 2 Corinthians 5:17, adunay kabaguhan. Adunay kabaguhan. Sa akong kinabuhi, daghan kayo na usap sila sa akong kinabuhi. Daghan yun kayo. Dito na ko. Karon kabalo na kong pailog. Karon kabalo na kong analyze. Magkain na, wala. Arsta na ang kailangan. Karon lipay ko. Ang kausaban sa dagan sa akong kinabuhi, tungod aning pulong sa Diyos. Kung wala ang pulong sa Ginoo, pagbayro tingali ko tapos sa kalibutan. Sa bisyo, grabe. Kato kay giluwas ta, nga gitudloan ta sa pulong para sa kayuhan lang. Amen? Para sa kayuhan. Ayaw, katong gabi na nag-enjoy ta. Sa atong pagdamot sa Ginoo sa mga lampuanan, dapat ready atong kasing-kasing, nga malipayon ta, mudamot sa iya.